Mapagpalang gabi sa ating lahat. Kung Hei Pa Choy sa ating lahat. So, today is Chinese New Year ng 2025. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang tao na hindi na natin makikilala kahit kailan. As believers of Jesus, the Bible clearly states that we will never ever get to know this man, because this man is the most wicked man ever alive. Okay? Kung may pinakamasamang taong mabubuhay, that would be him. Okay? Ang Biblia, siya ay sinasabing the lawless one, pero mas kilala natin bilang Antikristo or the Antichrist. Ang Antikristo po ay isang tao na talagang binigyan ng specification sa Bible, especially sa mga letters ni Paul at sa Book of Revelation. Ang Antichrist po ay isang tao na magiging leader, at sa kabila ng kanyang pagiging leader, mapapasunod niya ang buong mundo. So ito po ay merong kakayanan na paamuhin yung mga ayaw sa mga sistema na ipapatupad niya. Meron po siyang kapangyarihan, no, na ang lahat ng ito ay imanipula. Sapagkat maliwanag ang Biblia, sinabi ng Bible na taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Hindi po si Satanas mismo, pero taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin, yung Antikristo, I believe it's not Satan. Basta tutulungan siya ni Satanas in every way. Pero medyo questionable din kasi hindi ba yung Antichrist mamamatay? May mga paniniwala kasi pag nabuhay yung Antikristo, at naniniwala rin po ako, after 3.5 days, the Antichrist will rise. Sapagkat ang isa sa pinakatrabaho ng Antikristo ay imimik o gayahin lahat ng ginagawa ni Kristo. Okay? So si Kristo namatay, inilibing, after 3 days, nabuhay. So ganun din po. Pero ang kaibahan lang po, ang Antichrist ay babangon pong muli sa harapan ng buong mundo. Tandaan nyo, may mga Facebook Live, YouTube Live. Tayo po ay modern na po ngayon. High-tech na tayo. Okay? 5G, 3G, whatsoever. May nag-send ng message. Okay, teka. Okay. So, ayun. Ang Antikristo po ay mabubuhay. Because of that, ang mga tao mamamangha sa buong mundo. Pero merong isang tao na nagdidirekta doon sa mga tao para i-direct sa Antichrist. Ito yung false prophet. May mga paniwala kasi pagdating daw nung panahon, ako medyo naniniwala ako doon na pag bumangon na yung Antichrist, si Satan na yon. Pwede po yon. Pero naguluhan din ako kasi, tingnan nyo po kasi hindi ba, ito na po yung ating topic. Yung Antichrist po, ang unang itatapon doon sa Gehenna Hell. Meron po tayong Hades, meron tayong Tartarus, at meron tayong Gehenna. Yung Gehenna, yun yung lupit ng impyerno. Nagbabagang apoy asupre, hindi namamatay. So lahat ng unbelievers, lahat ng mga hindi naniwala sa finished work ni Jesus, tatapon lahat doon. Bakit? Dahil gusto ba ng Diyos na parusahan sila? Nope. Dahil binigyan sila ng Diyos ng choice. Either tanggapin yung ginawa ng anak niya sa cross or i-reject ito. By not saying yes to the cross is a total rejection of the finished work of Christ. Kaya ang mangyayari po sa kanila, ayaw man ng Diyos na dalhin sila doon. Ang impyerno po hindi create ng Diyos para, anong tawag dito? Para pagparusahan sa mga tao. I-create niya ito para sa mga demonyo. Tandaan po ninyo, meron po mga fallen angels na tinatawag. Kaya ang nangyari po ngayon, right after that, mga nagrebelde sila, sumama sila kay Satanas, nagdesisyon sila na sumama kay Satanas by saying yes to Satan and no to God. God the Father, di ba? Kaya ang nangyari po ngayon, sila po ay ibinulid doon sa Tartarus. Pero meron pong isang ultimate na paglalagyan ang mga tao na ayaw maniwala kay Kristo.
simula nung unang panahon. Those who rejected the Lord Jesus Christ, gumagabi na. Those who rejected the Lord Jesus Christ ever since the world began, parang kanta lang ng Survivor, no? Ever since the world began. Lahat po ng yan ay pagsasama-samahin hanggang dun sa kahuli-hulihan tao na magre-reject sa Panginoong Hesus, at lahat sila ay pagsasama-samahin doon sa Gehenna. Hindi po ako nananakot. This is a video of love. This is not a video of hate, at lalong this is not a video para takutin kayo. Wala yan sa aking bokabularyo. Duling-dulingin nyo man ako eh. Wala yan. Okay? So, ang katotohanan po nito, sa lahat po ng yan, kasi tignan nyo ha, yung Antichrist po, siya po ang pinakamasamang taong nabuhay sa mundo. Ibang klase yung papel ng Antikristo o yung role ng Antikristo na gagampanan sa buong mundo. Siya ang pinakamasamang tao na mabubuhay sa mundo. Sorry for that. Marami ako nakain kanina tanghali. Ayun, so siya po ay ibubulit. Teka muna, si Jesus Christ, sa second coming po niya, yun yung kapuspusan, yung peak ng kasama ng Antichrist. Darating na po si Jesus Christ. Ito po yung second coming niya, ha? Tandaan nyo, ang rapture, si Jesus dumating para kunin yung kanyang church. Ito po ay silent event. Silensyong event, no? Tayo lang po, at saka si Jesus na makakakita, ililip tayo ni Jesus, no? We will be caught up in the air, and we will meet Him in the air. Nakasuspend lang yung paa niya, habang papataas tayo, papunta sa Kanya. Very exciting moment to meet Jesus for the very first time. Ang ating Lord, ang ating Savior, ang nagmahal sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin. We will meet Him for the very first time sa araw ng rapture. At ngayon po, church age pa rin tayo, no? Pag tumapak na po yung rapture, pag nag-umpisa na po yung rapture, papasok na po yung tribulation. That's 7 years in all. Okay? At doon siya maghahari-hari. Habang tayo, binibigyan tayo ng reward sa langit, yun yung Bema Seat of Christ. Pagkatapos, to make the long story short, kasi ang pinaka-topic natin dito, yung pagiging nauna o buena mano ng Antikristo sa hell. No? So, ang Antichrist po, pagdating ni Jesus Christ dito, second coming na po yon, nasa likod ni Jesus, alam nyo kung sino? Yes. All of His believers. Tayo po yun. Nandun tayo sa likod niya habang siya nangunguna. Then, pupugnawin niya ng kanyang hininga ang Antichrist. Yan. Pagkatapos, ang Antichrist ay, kanya pong kukunin at siya po ay itatapon ng Panginoong Hesus doon sa, ito na po yung Gehenna. Okay? Kasama ng Antikristo yung false prophet o bulaang propeta. Ulitin ko, ang bulaang propeta, ang role nito ay ituro ang mga tao, yung mga hindi nakakaalam ng katotohanan, na ituro sila sa Antikristo. Sapagkat ang Antikristo ay magre-require ng pagsamba mismo sa kanya. Okay? Sapagkat sa tulong ni Satanas, kapagkat si Satanas po talaga, paborito niya talagang sambahin siya. Kaya mga pagmamataas ngayon ng tao, yung pride and all that, galing kay Satanas yan. Kasi ugali ni Satanas yan. Yung gusto mo sikat ka, gusto mo, ikaw lang ang sikat. Gusto mo nakikipagkumpetensya ka lagi. Satanas na Satanas po yan. Maniwala kayo sa akin. It's not the heart of God. Baligtad, sapagkat sa Diyos, meron kang kapayapaan ng loob dahil alam mo, mahal ka ni Christ. So matatapos lahat yan pagdating ni Jesus at ibubulid niya ang Antikristo dito sa Gehenna hell. Siya po ang buena manong tao doon, kasama yung false prophet. No? The false prophet and the Antichrist ang mga buena mano sa Gehenna hell. Pero kawawa siya doon kasi 1,000 years, isasarap pa yun bago ilagay doon. Mauuna pa sila kay Satanas, maniwala kayo. Mauuna pa sila kay Satanas. Then after that, pag nandun na sila sa Gehenna hell, si Satanas naman po ikukulong ng 1,000 years para si Jesus ay maghari sa buong mundo. Yung 1,000 year millennial reign niya, at syempre ang headquarters po sa Jerusalem. Naniniwala ko bawat believers po, may gampanin po tayo
Okay? Basta nagtiwala tayo sa finished work ni Jesus, makatitiyak po tayo, makakasama tayo doon. Gumagabi na po. So maraming salamat sa panonood. God bless everyone.